It's time! I don't want a lot for Christmas. Ang init! The Lord is come. Let I receive Ayaw tumigil. Ayaw mo tumigil. Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! Pasensya na mga kunars kung medyo matagal akong nawala. Alam nyo naman, Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat mga kunars. So medyo na-busy talaga si Nurse Even kasi nga po, firstly, kakabalik ko lang dito sa UK. And by the way, late post na po ito mga kunars kasi nga, ako nga ang editor, ako ang director. So pagpasensyahan nyo na. Secondly, mga kunars, nagsidatingan na ang aking sofa, ang aking lamesa, ang aking mga upuan. So, inaayos ko pa, iniinis ko pa ang bahay. And lastly po, mga kunars, Christmas nga po. Siyempre, magpapaandar tayo sa mga friends. So, ako po ang taya ngayong taon. Papalamunin natin. Yung mga friends and family ko dito sa UK, sila naman ang pupunta at bibisita sa akin. Pero for today's video mga kunars, quick vlog lang po ito. Ito na naman tayo sa quick vlog pero 28 minutes na naman. As you can see, nasa kwarto ko lang ako, nasa kama lang kasi wala pa akong vlogging studio mga kunars. Just ko wala akong upuan, wala akong lamesa. So mag-taste tayo dito sa kwarto. Very chillax lang tayo for today's video. And at the same time, informative, educational. Dahil for today's video mga kunars, ang pag-uusapan po natin ay gastos. And Diyos ko, alam na alam ko naman, ang audience ko ay intriga talaga pagdating sa pera. Mga dakilang chismosa talaga pag gastos ang pinag-uusapan ni kunars. Kidding aside mga kunars, ang pag-uusapan po natin for today's video ay ang spendings ni Nurse Even nung umuwi po ako ng Pilipinas. Naisip ko, i-vlog ko ito kasi monetized. Para magkapera ako. Para mabalik yung nagastarang. Naisip ko, i-vlog ko ito para kahit papaano, meron kayong basihan kapag uuwi kayo ng Pilipinas. Magkano ba ang kailangang budget pag uuwi ng Pilipinas? Lalo na sa mga first time nating kunars na uuwi ng Philippines. Gagayahin ko ba si kunars sa nagastos niya or iiwasan ko yung mga bagay na ginawa niya sa Pilipinas para medyo makatipid? So yun yung goal ng pinaka-video na ito. Kaya natin itatakel ang gastos ni Nurse Even. Takel! But before I begin, please follow me on Instagram. It is LemSayEven. And mga kunars, I am very excited to announce na magkakaroon po tayo ng comedy show. For the first time ever sa buong buhay ni Nurse Even, i-showcase ko ang talent and comedic side ko. Not in front of my camera, but in front of my beloved kunars. So kung kayo po ay taga Brighton at hindi naman kayo busy ngayong March 28 and March 29, 2025, magkita-kita po tayo sa Brighton mga kunars. Kitain nyo ang the feeling. Once again po, hindi po ito pagyayabang. Diyos ko, itigil nyo na ang... Stop na, tama na sa issue para magalit kayo sa akin because you will never bring me down. Kung feeling nyo, nagyayabang ako, so be it. Magkano ba ang na-spend ni Nurse Even? Yung spending naman po ang topic sa vlog na ito, hindi yung lifestyle kung napakaganda. Another disclaimer mga kunars, pounds po ang, currency ng mga sasabihin ko. So, kayo na po ang bahala na mag-convert kung peso, dollars, nasa sa inyo na po yun. Okay? And final disclaimer mga kunars, as you can see, gabi na, siningit ko na lang itong part na ito kasi malakas ang pakiramdam ko na may mangilan-ngilan na mag-question sa gastusin ni Nurse Even. So feeling ko, kailangan kong klaruhin sa inyo yung paraan and yung ginawa ko para makapag-ipon and makapag-spend ng ganitong amount ng pera bago ko ilatag sa inyo yung itemized gastusin ko sa Pilipinas. FYI po mga kunars, 2 taon po akong hindi umuwi ng Philippines.
So, yung 2 taon po na pag-aantay ko para makauwi ng Philippines ay pinag-ipunan ko every month. So, buwan-buwan yan mga kunars. Naglalagay ako sa aking bangko 400, 500 pounds per month para maipon siya pag umuwi ako ng Philippines. Pangalawa, hindi po ako nag-travel buong 2024 para makaipon ako ng sapat na amount pang gastos sa Philippines. Well, nagbakasyon akong isang beses January 2024 sa New York. Pero after New York, wala na. Talagang nag-save ako mga kunars. Biglaan nga po itong pag-uwi ko ng Philippines. Dapat po 2025 pa ako uuwi after kong mag-residency. Pero since kinasal nga po si Doc Alvin, kinailangan kong umuwi noong November 2024. Pero nagpaplano na talaga akong umuwi ng 2025 after kong mag-apply ng residency. And pangatlo mga kunars, hindi po ito isahang bagsakang gastos pag uwi ko ng Philippines. Matagal ko po itong prenepara. Like for example, yung plane ticket ko, 6 months ko po na-book na yon. So nabayaran ko na. Yung hotel ko sa Philippines, yung hotel namin ng family ko nung pumunta kami ng Singapore, lahat po yan settled na. I think mga 6 months ago, bayad ko na yan bago pa ako umuwi nung November sa Pilipinas. Hindi po siya isang bagsakang gastos. Planado po lahat ng spending ko. Kasi baka mamaya question, grabe naman, may ganong kalaking pera si Kunars agad-agad. Nar. Well, back to the original video mga Kunars. And para mailatag ko talaga ito ng maayos, nag-print talaga ako ng aking itemized spending para ma-discuss natin ito. Lord, pag na-discuss ko ito mga Kunars, ewan ko na lang kung uuwi pa kayo. Diba? Ang gastos talaga. Ang laki. Umpisahan natin sa flight. Ang flight ko po mga Kunars ay medyo komplikado. Ako po mga Kunars ay nag-tri-country. So, UK, Philippines, Singapore, and then Singapore back to UK. Kasi nga po, nagbakasyon kami ng family ko. Plus, 5 days before ako umuwi ng UK, nakatanggap po ako ng email from Emirates, promo, kung gusto ko ba mag-upgrade ng flight ko from economy to business. So, nag-upgrade nga po ako mga Kunars. So, ang nagastos ko po sa regular plane ticket ko na tri-country ay 1,200 pounds and 600 pounds additional para ma-upgrade ako from economy to business pauwi ng UK. Like I said, ito po ay flight ko. So, depende po sa inyo yon kung ano ang diskarte nyo pauwi ng Pilipinas. Ako po kasi mga Kunars, based ako dito sa Newcastle. Very countryside, provincial level po itong lugar kung nasaan ako. Since hindi na ako pupunta sa syudad, sa London, mas mahal ang flight. Kasi nga may direct flight ang probinsya, Newcastle, to Philippines. Whereas, kapag pumunta ka ng main, ng London, palaging sa main city ang pinakamura, ang pinakamay promo. So, siguro for example, sa London ako manggagaling, mga 700 pounds balikan lang ang ticket. Pero ako mga Kunars, I always choose convenience. Bakit pa ako pupunta ng London, babiyahe pa ako ng 2 to 3 hours, mag-overnight pa ako sa hotel. So another gastos na naman yun, train ticket pa London, hotel overnight para lang sa flight ko pa Pilipinas. So yung ibabiyahe ko and i-overnight ko sa London para lang sa promo na 700 pounds, dito na lang ako sa Newcastle. At least 20 minutes lang ang layo ng airport sa akin dito. Hindi na ako mag-e-effort pumunta ng London para lang sa promo. Grabe, flight ko pa lang mga Kunars. 30 minutes na. Flight pa lang, nanganganib na ang bulsa mo. Totoo yan. Next is yung paglapag ko na ng Pilipinas. Kung matatandaan ninyo or kung napanood nyo yung aking first ever vlog nung nag-arrive ako ng Philippines, nag-celebrate kami ng salubong sa Lipa, Batangas sa resort. Siyempre, nag-ambagan kaming pamilya doon. Mga pinsan ko, tita ko, tito ko nandoon, may mga ambagan. So, yung side ko, ang binigay ko po mga Kunars ay 700 pounds. Para, para happy-happy. Yun ang ambag ng Soriano family, ng family ko. Pero like I said, depende yan sa kung ano ang setup ng family mo. Private lang ba? Sa bahay lang ba agad ang diretsyo? Kakain lang ba kayo sa Jollibee? Ganon. Pero may ibang mga Kunars naman na talagang gusto mag all-out party talaga agad, which is yun yung ginawa ko. So, paglapag pa lang ng Philippines, goodbye 700 pounds. Anyway, mga Kunars, ito po ay ipa-fast track ko na. Bale, parang major gastos na yung i-discuss natin. Hindi na yung mga minor, yung kumain ako sa Jollibee, 150 pesos. Hindi na ganon. Naka-total na, naka-add na lahat.
Next mga kunars, kung matatandaan ninyo, ang pinaka-purpose talaga kung bakit ako umuwi ng Pilipinas ay dahil nga po kinasal si Doc Alvin. Since yung venue ng simbahan and reception ay malayo sa place ko sa Las Piñas, kinailangan kong maghanap ng accommodation para maka-attend ng kasal. So nag-check-in po ako sa Hotel Okura, malapit sa venue ng kasal ni Doc Alvin. Nag-offer naman si Doc Alvin na isi-shoulder niya na yung hotel ko, yung accommodation ko, pero nag-refuse na ako mga kunars kasi kaya nga ako pumunta ng kasal para umattend ng kasal. Ayoko nang isipin niya pa ako sa kung saan ako titira, kung saan ako magsistay. So, ako na ang naghanap. So, ang overall spending ko po doon mga kunars, nung time na yon, pagkain, yung hotel nga, yung mga gala ko, inom, ganyan. Bale mga kunars, a total of 495 pounds ang spending ko nung time na yon with Doc Alvin's wedding. Kaya pa? Please don't skip that. Next gastos natin mga kunars ay syempre ito yung time na ginastusan ko ang aking family. Kung matatandaan nyo, nag-vlog po ako ng niyabangan ko ang aking family. Kumain kami sa labas, pinag-shopping ko sila. It's up to you na lang, like I said, disclaimer, kung ipag-shopping mo ang family mo or kung mahilig ka na lang bang magpadala, yung magpa-box. Kasi may mga ganong OFW Hindi nila bet yung nag-shopping sa Pilipinas. Tapos when it comes to pasalubong, pinapa-box na lang nila. So, compute na natin ang nagastos ko sa family. Hindi, konti lang naman kasi kumain lang naman kami, 'di ba? Tapos nag-shopping lang sila sa 'di ba? Sa Uniqlo, damit-damit lang ang binili nila. So, hindi masyadong kabog. Charot, nakulangan ako sa gastos nila. Charot! 535 pounds po ang nagastos ko sa family, yung shopping, food. So, carry. Hindi, like I said, minsan lang naman, tsaka damit-damit lang naman. Pero, like I said, hindi ko kayo dinidiktahan na kailangan yung ipag-shopping ang family ninyo. Nasa sa inyo pa rin yan, mga kunars. Okay? The fact na umuwi kayo ng Pilipinas, yun ang pinaka-mas importante. Hindi importante ang mga material na bagay, mga damit, sapatos. Ang importante yung safe kayo nakauwi. Yun ang nagmamatter sa kanila, sa family mo. Well, sa family ko, gano'n. Tsaka, hindi ko alam sa family mo. Baka gusto nila yung mga sapatos. Tsaka, joke lang. Next sa itinerary ni Kunars ay... hindi ko pa kaya. Ito mga Kunars, ito yung pag-move on ni Nurse Even kay Doc Alvin. Kasi, na-split na kami. May asawa na siya. So, kailangan ko mag-move on, di ba? Nag-book nga po ako ng bakasyon sa Palawan and sa Bohol. So, pag-usapan natin mga Kunars, yung pag-move on ko. Ang sakit! Sakit pa rin! Pero at least, di ba, little by little. Pag-usapan muna natin ang Palawan mga Kunars. Isang linggo po ako sa Kawayan Island Resort. Napakagandang resort mga Kunars. Nire-recommend ko talaga na magbakasyon kayo ng bonggang-bongga. Diba? Minsan lang tayo umuwi ng Pilipinas, so mag-island kayo. Have fun, Anyway, mga Kunars, ang nagastos ko po sa aking hotel accommodation pa lang sa Kawayan Island Resort ay 1,748 pounds and 12 pence. Pero honestly, hindi ko po yun pinagsisisihan dahil nakita nyo naman sa vlog ko, paraiso talaga. The Serb. Siyempre, kumain ako doon, uminom ako doon, nag-island hopping ako doon. Hindi pa po yun kasama sa hotel accommodation. Ang total po na nagastos ko sa pagkain, island hopping and all ay 596 pounds and 85 pence, mga Kunars. Hello! Charot! Free breakfast naman ang Kawayan Island Resort. So, lunch and dinner na lang ang poproblemahin mo. So, pwede ka naman ka lang. Inom-inom ka lang ng tubig dagat. Para ma-survive mo yung day. Social ka ng breakfast, tapos yung lunch and dinner mo, tubig dagat, no? And add ko lang pala, syempre mga Kunars, paano ako nakapunta ng Palawan? Syempre nag-aeroplano po ako from Manila to Palawan and nakalimutan ko yon. Ang ating plane ticket po from Manila to Palawan mga Kunars, so ang flight ko po ay 234 pounds. Manila to El Nido mga Kunars. After ko sa El Nido, rekta na ako from El Nido to Bohol na po mga Kunars. And ang flight ko po doon ay 132.65 pounds. El Nido to Bohol. Sa Bohol mga Kunars, isang linggo din po ako doon and sa Henan Hotel Bohol po ako nag-check-in. Syempre, bilang isang maganda ang buhay.
Hindi, since bibihira nga lang po akong umuwi ng Pilipinas, tinodo ko na talaga. Pinag-ipunan ko talaga, pinagplanuhan ko talaga ang aking bakasyon. So, nag-villa po ako sa may Henan Hotel. Henan ba or Henan? Anyway, nag-villa po ako doon, so may sarili akong pool. You know, para yung mga Koreano doon, punta lang sila sa villa. Charot! Kasi ang daming Koreano sa Bohol, mga kunars. Ang dami talagang opa, like, ina, ang sasarap. Charot! So, ang spending ko po sa hotel accommodation sa Bohol for 1 week, mga kunars, ay 1,951.38. Palaki siya ng palaki! At hotel accommodation pa lang siya. Dahil syempre, nung nasa Bohol ako, kumain din ako, uminom din ako, nag-island hopping din ako, pumarty din ako, nag-crack din ako. So, ang total pong nagastos natin sa mga pagkain and all ay 543 pounds, mga kunars. Ayan. Kasama na dun lahat. Pagkain, massage with extra. So, hotel accommodation plus miscellaneous na yon. Ayun na yon. Tapos, ang plane ticket ko naman, pauwi ng Maynila from Bohol ay 42 pounds. And lastly po, mga kunars, yung aking spending sa pamilya ko nung nagbakasyon kami ng Singapore. Like I said, ito total ko na lang kasi medyo marami kaming ganap sa Singapore. Nag-Universal Studios kami, kumain kami syempre, namasyal, nag-cable car, nag-Gardens by the Bay, at iba pa. Unang pag-uusapan natin is yung flight namin from Philippines to Singapore. Like I said, mga kunars, yung flight ko po ay hindi na included kasi bayad na yon simulat sa pool pa lang kasi nga tri-country yung nabook ko from Emirates. So, ang binayaran ko na lang is yung flight tickets ng aking pamilya. Diyos ko, sumama-sama pa kasi yung kapatid ko. So, syempre, ginastosan ko. Dapat parents ko lang eh. So, mga kunars, ang eroplano po nila, balikan, ay a total of 513 pounds and 51 pence. Tatlo na sila doon, mga kunars, with luggage na yon, andon kasama na po lahat. So, pag-usapan na natin ang hotel accommodation namin sa Singapore. Ako po, mga kunars, 5 nights po ako sa Singapore. Sila mama and papa po, 3 nights lang sila. Kasi nga po, doon na po ako manggagaling pauwi ng UK. And ayoko naman na, uuwi na nga ako ng UK, uuwi pa sila ng Pilipinas, mag-iiyakan pa kami sa airport. Ayoko naman ng ganun. Parang maguguluhan yung aking emotion. Ay, nakakamiss ang aking family. Pero ayun na nga po, mga kunars, ang hotel accommodation po namin in total na nagastos ko, sa Hilton Garden po kami nag-check-in, 731 pounds 44 pence. Tapos bukod naman po dun sa hotel accommodation namin, yung extras and miscellaneous namin, food, transpo, attractions, Universal Studios, etc. Kami pong family, a total of 923 pounds and 48 pence po ang nagastos ko. Laki pala. For the family naman. So, ayan, mga kunars, bukod po ito sa hotel accommodation ito po yung mga pagkain namin, pasyal-pasyal and all. Okay. Mama, hindi ko na sinama yung mga gastos ko sa airport, sa loob ng airport, mga tubig, ganyan. Sa Dubai naman, kumain lang ako. And then, namasahe lang ako para makita yung Burj Khalifa na building. 18 hours layover lang naman ako doon, mga kunars. And then, libre nga po yung hotel ko doon. Sagot ng Emirates. So, siguro sa Dubai, mga kunars, ang nagastos ko lang doon, mga 60 pounds. Alak, pagkain, pasyal, pamasahe. Mga 60 pounds siguro. Ayan, mga kunars, ilalagay ko na lang po sa gilid ang total ng aking nagastos nung ako po ay nagbakasyon sa Pilipinas. Ayan siya. Ayan siya, mama, oh. Papayan siya. Hindi pa dyan kasama yung gasolina, yung binigay kong pang-crudo kina mama at papa. Ganyan, hindi pa. Ayan. Bilang isang OFW, pinag-iisipan talaga kung uuwi ka ba. Dahil unang-una sa lahat, kaya ba naming umuwi? May budget ba kami pauwi? Or wag na lang, ipadala ko na lang. Sayang rin yung igagastos ko pauwi. At least, na ipadala ko na, di ba? May mga ganun kasi. And nakakasad talaga kasi hindi lahat kayang umuwi. Hindi naman siya parang pagkagising ko na, I wanna go to the Philippines. Book. Walang ganun. Talagang ilang diaper ang i-change mo, ilang beds, ilang pasyente ang...
Diba? Ito ang realidad naming mga OFW. Nag-ipon kami sa Pilipinas para makapang-ibang bansa. Tapos pagdating namin dito sa ibang bansa, mag-iipon ulit kami para makauwi ng Philippines. Amazing life! At dyan po nagtatapos ang aking vlog, mga Kunars. Sana kahit papaano ay nakatulong ito sa pagde-decide mo kung uuwi ka ba or wag na lang. And gaya nga ng sabi ko kanina, sana itong vlog na ito ay maging basihan ninyo pag uuwi kayo ng Philippines na, okay, i-follow ko yung style ni Kunars, carry sa budget. Or, ay, wag natin gayahin yung spending ni Kunars. Dito lang tayo sa kakayanin ng budget. Ganun. Again, this has been Nurse Even for the check and roar! Kita-kits tayo sa March sa Brighton! That's right!